So it seems, actually what happens dito sa ating video ngayon, tinanong ko sa ChatGPT ano yung mga current na nakalabas na routers sa TP-Link and sa ASUS. And actually, some of them are accurate, some of them are not. Kasi meron sa ASUS may mga iba na nakalabas or na-announce na ngayong taon lalabas pero hindi pa niya na-mention. Pero ito, sa TP-Link, accurate siya. Actually, meron pang iba kasi may mga routers na like region locked tulad nung sa China na hindi pinapakita or hindi sinama. Pero yun yung BE230 nakita nyo kanina. Meron na tayo sa dito sa Pilipinas. And actually yun yung binibenta na they tried to sell it saying na it is discounted price but it is SRP yung 5990. And even if nagsisale, even if hindi naman sale, it stayed na ganun yung price, 5990. They claim it's sale, pero kahit hindi sale, 5990 pa rin because that's the SRP. Ito naman is na-amaze ako dito sa TP-Link kasi diba, yung pinaka-latest which is gamit sa ibang mga piece Wi-Fi yung EAP 650 or 610 o sa iba EAP 225 or 110 meron ng 770 or kung titingnan ko sa shop that's 773 minsan or yung 780 minsan 783 based dun sa mga nakita ko specs just makikita din natin dito mas high-end yung 783 kasi ano siya 4 streams, tama ba? 4 streams sa 6, 4 streams sa 5 tapos hindi lang 4 ata yung sa 4 din, so yeah, that's better so compared dun sa 770 na 2 streams lang yung isa. Kalimutan ko na kung ano yung alin dyan yung alin, pero yun nga, mas high-end yung 783. Tapos yun lang, pero matagal pa yung lalabas, hindi pa nare-release at saka ano pa lang yan, hindi pa yung outdoor, ano pa lang to, maliit lang yung signal, mababa lang yung signal, ilang feet lang, pero ceiling pa kasi to, hindi pa to yung outdoor. Tapos nagtanong ako sa yung sa ASUS and hindi pa nga pinakita dito yung ilan na napakita na or na-release na or na-announce na. Like halimbawa, if you would go here, meron yung BE1900, yan yung sabi nila first na merong AFC. AFC is basically pinantay nila yung signal strength ni 6 GHz ay kay 5 GHz. So that's good. Kasi kahit yung Pro yung makuha mo na BQ16, wala nang problema. Kasi dalawa yung 6 GHz na yun. If same range naman kay 5 GHz, then wala tayong problema. Pero sa ibang country, yung non-Pro ang binibigay nila. Si Pro version is US lang. The reason being is meron nga kasing tawag nito yan, mga bansa na wala pang 6 GHz. Okay. Tapos dito naman sa mesh, actually napag-compare kasi yung TP-Link sa kayong ASUS. Pero if you zoom in, nakalagay, makikita mo version 2 yung BE900. Diba? So, tanong ko kay TP-Link, kay ChatGPT, ano difference ni version 2? Diba? So, makikita dito nakalagay, si version 2 daw, mas enhance yung kanyang software, yung kanyang firmware, tapos may nadagdag na konti. Pero ito yung 3 saka 4. Yung bakit baliktad? Inayos ko kasi yung pag-screenshot ko sa 1 saka 2, kaya nauna yung 3 saka 4. Pero yun, meron na yung features, may nadagdag lang, kung ano pa nga, nakalagay pa nga doon. Konti lang yung na pero ang maganda kasi dito, it shows, ito yung sinasabi ko since the beginning, magdalawang isip kayo kung gusto nyo na bumili ng Wi-Fi 7 kasi una sa lahat wala pang 6 GHz sa Pilipinas, pangalawa konti pa lang yung Wi-Fi 7 na device at mahal sila, so hindi lahat ng tao merong Wi-Fi 7 device. Pangatlo,
is magi-improve pa yan kasi wala pa yan sa threshold. So siguro mga next year or 2026 yan. Kaso ang problema naman, kapag too late ka naman nag-upgrade by 2027 o kahit 2026 siguro, mayroon na yung mga magre-release na Wi-Fi 8, pero yun bagay pa kasi nga pasimula pa lang na naman ulit eh. Ganoon naman talaga lagi. Pag pasimula pa lang or kaka-release pa lang, marami pang bugs compared sa matagal na na-release. So, even if matagal na na-release, minsan ini-improve pa nila yan eh. Which leads us to this one. So, dito sa Davao, ang ating mesh router ay yung Deco X50. So, may nagtanong sa akin sa isang video dito sa YouTube na, sir, anong version mo ng Deco? Though hindi na kasi siya nag-reply. So, maganda sana yun na nakapag-conversation kami. Kasi gusto ko din malaman kung anong version niya. Ang alam kong version ko is version 1 or kung hindi version 1, 1.2. Kasi matagal lang na-release yung X50 nung nabili ko siya. I'm sure hindi siya 3. Kasi bago lang na-release yung 3 eh. Ang Deco, nabili ko, if not mistaken, 2022. So, yun. So, it just shows here as well. Qualcomm yung chipset ng mga nauna, pero yung sumunod is Broadcom na. Hindi ko sure kung anong performance ng Broadcom. Pero mas tatlo kasi yung antenna niya compared doon kay Qualcomm na dalawa lang. So, nakalagay nga din dito na depende nga sa'yo kung anong kung okay sa'yo Broadcom, tapos mas tatlo yung antenna niya, di go. And I think mas marami pa yung ina-update ng mga firmware. Samantalang dito sa X50, it's been months na wala ng update. So I think stable na kasi siya. Pero kung yun nga, gusto mo yung mas maraming antena, though hindi ako sure sa performance ng Broadcom, then yun, nasa sayo na yan. Kaya pinakompare ko din kay ChatGPT if si V1 ba or si V3 mas maganda. Pero sabi nga niya, based sa kanyang alam, depende sa'yo pa rin talaga kung anong gusto mo. V3 ba na may added tapos mas bago ka sa Broadcom, or V1 which is sa Qualcomm. Yun nga lang, Qualcomm is also known for overheating as well. Though performance wise talagang mas siya. Though dalawa nga lang yung antena niya. And makikita mo 2022 nag-release yung Deco, samantalang 2023 nag-release yung V3. And ang alam ko, if not mistaken, I need to check mamaya. Pero ang alam ko, V1 or V1.2 yung sa akin. O kung hindi man yun, baka V2 nga eh. Pero I'm sure hindi siya V3. Kasi nabili ko siya 2022 if not mistaken. Alam ko 2022 ko siya nabili. Kasi 2023 nasa kabakan na ako niyan eh. So yun lang naman. It just shows na you don't rush. Lalo na kung wala ka namang Wi-Fi 7 device. Lalo na kung ang speed naman ng iyong internet, lalo na dito sa Pilipinas, ay below 1 GB pa lang din. And even sabihin mong below 1 GB, ang mahal naman ng 1 GB eh. So mostly ang mga tao nasa 600 or 400 Mbps below lang. Eh, hindi mo naman kailangan na sobrang malakas na router nun. Kung Wi-Fi 6 tayo, AX3000 is enough. Yung mga may rating na AX3000, quote-in-quote enough na siya. Kung lalo na kung budget ano ka. Pero kung gusto mong taasan pa konti, AX54, yung 5,400 na category. If gusto mo na taasan konti, lalo na kung nakabili ka mga last year or this year, ano pa yan, madami pang improvements si Wi-Fi 7, hindi pa masyadong stable. Marami pa i-release yan. Siguro mga next year or 2026, pag mayroon ng Wi-Fi talagang legit or talagang full blown na mayroong 6 GHz na Wi-Fi 7 sa Pilipinas, tapos makikita mo yung mga si Globe, si PLDT, si Converge na nag-update ng kanilang router to Wi-Fi 7. And makikita mo rin na ang tawag nito yan na meron ng 6 GHz dito. I think that's the time na we need to upgrade. Lalo na kung may Wi-Fi 7 device ka. Pero kung wala ka pa rin namang Wi-Fi 7 device, wala pa rin cellphone or laptop or computer or anything that would need Wi-Fi 7, wala din point.
Kasi hindi mo rin ma-experience yung full-blown na mga upgrade ng Wi-Fi 7 kung hindi Wi-Fi 7 yung device mo. Kung Wi-Fi 6 ka pa rin naman or Wi-Fi 5 pa rin naman yung mga devices mo, stick with Wi-Fi 6 na lang muna. Mas makatipid ka, hoping na bumaba yung mga price sa market. Pero yun lang naman. So if may mga tanong kayo or magpapa-advise whatsoever, comment lang kayo down below. Let's see what we can do. Okay?